ating service here po sa Throne of Grace Christian Community. And before we start po sa ating scripture reading, I realize po na kapag po ako ang inyong MC, lagi ko po nire-request sa inyo na parang sabihin niyo po na hallelujah, praise the Lord, lagi po yung pinasisigaw po sa bawat isa. Because I think that that's one of our ways para tawagin ang presensya ng Panginoon. Amen? And it's our way na parang sabihin sa Lord na, Lord, I'm ready na makinig ng iyong salita. Lord, I'm ready for your presence. I'm ready for your blessings. And I'm ready for your word. Amen? Amen. Siguro ngayon po, mas maganda na po ba pwede natin sigaw? Lord, I'm ready, or Lord, I'm ready. Ano ba? Mas maganda. Yes, Lord, I'm ready. Yun, ano po yun ulit? Yes, Lord, I'm ready. Yes, Lord, I'm ready. Yes. On the count of 3, and 1, 2, 3. Yes, Lord, I'm ready. Amen and amen. Kalakpan po natin natin Panginoon. At to start our service for our scripture reading, tinatawagan ko po si Brother Nestor Gana. Yes, Lord, I'm ready. Ay, basahin po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 21. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasoklaman ninyo ang masama at pakaibigin
ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpayin. Makigala kayo sa mga nagagala at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga lukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakatunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntong ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. And now, church, are we ready to praise and worship the Lord? Amen and amen. Let us all stand and welcome our praise and worship team. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. I am ready. Handa na ba ang lahat para mag-praise sa Panginoon? Sabay-sabay po tayo mag-praise sa ating Panginoon. Amen. Tatas
Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Hallelujah. We worship you, we worship you. Fill us with your Spirit, with your power, with your Holy Spirit. Sa simula, kay at palaging ibig mo'y sapat.
pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship your name. Hallelujah. Ang pangalan mo lagi, Panginoon. Ang aming tinatawag. Sa hirap, sa ginhawa. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming tatawagin. Yes, Lord. Lord, huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, kami ay may kagalakan. The name that saves us. Hallelujah, the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ikaw ang aming buhay. Ikaw, ang dahilan kung bakit kami nananatili sa araw-araw na pagtatagumpayan namin. Ang buhay dito sa lupa dahil sa pangalan mo, Panginoon. Dahil sa pagkapit namin sa iyong pangalan. Hindi kami bibitaw, Lord. Hindi kami bibitaw. Kakapit kami sa iyo. Hanggang sa wakas, Panginoon. Sa paghihintay namin, Panginoon, sa iyo. Ang pangalang hinihintay namin. Ang hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos ng mga Diyos. Ang pangalan na ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat labi ay magsasabi na ikaw ang aming Panginoon. Yesu, anak ng Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Aming Diyos, Diyos na Praise the Lord. Are we blessed, church? Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. And at this time, let us all settle. We will have our communion. So wala po muna tayo pansamantalang testimony. So let's reserve that for next week. So this is a very special moment where we remember the love and sacrifices of Jesus. Amen? So let's take this time to be still, reflect, and prepare our hearts before the Lord. May I call on our lead pastor, Pastor Bones Fabros, for our communion. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat.
Purihin po, Panginoon. Parang medyo mas maganda yung ngiti niyo ngayon na kasi hindi masyadong pawis, ano? Siguro medyo fresh pa tayo kasi medyo, hallelujah, maganda yung climate, no? Medyo mainit sa baba, dito medyo mas malamig para nasa Baguio. Purihin po. But siguro, lilinawin ko lang po, no, mga kapatid, lumipat po tayo dito temporarily, but it's not for comfort. Amen? Hindi po tayo lumipat dito tayo mas komportable. Bakit? Could you imagine yung ginawa mo sa sakripisyo ng ating Panginoon? Amen? Siya ba'y komportable yung ginawa niya yun? Hindi naman, di ba? No, tayo dito, nag-decide po tayo na temporarily dito muna tayo. Not for comfort, but for, siguro sabihin natin, protection na rin. No? Kasi nga, sobrang init. Siguro meron kayo nababalitaan na sa sobrang init, may mga nanging stroke. Siyempre, ayoko naman po na nagpupuri tayo sa Panginoon. Bigla na lang may bubulag na dyan. Dahil sa sobrang init, di ba? Bilang inyong pastor, nag-iisip din po naman ako ng hindi comforted, pero yung ano natin, yung katuyuan natin, no? Dapat pinahalagahan din natin yung ating katawan dahil ito yung ipaglilingkod natin sa Panginoon. So, enjoy natin yung medyo malamig, no? May kape po dyan. Kung kayo giniginaw, nakakamiss magkape. Sa baba, hindi natin magawa magkape. Bakit? Aalutin mo ng kape. Pastor, init eh. Siyempre nga naman, nung magkakape, pawisan. Pero dito, kung gusto nyo mag-coffee, may coffee po dyan. Now, bakit ko sinabi ko? Katulad ko sinabi ko kanina, lagi ba natin iniisip, lagi ba natin minemeditate yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para sa atin? Yung init ng panahon, walang-wala po yan. No? Kung tayo minsan nagtitiis sa init ng panahon, sa pag-worship sa Panginoon, wala yan sa kalipingan, no? Sakripisyo ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? At dapat yung araw-araw, hindi lang tuwing first Sunday of the month natin ginagawa. Every day of our lives, paulit-ulit ko sinasabi, we should give time. No? Morning man yan, tanghali man yan, o gabi man yan, we should always have time to thank the Lord for His sacrifice for us. Para sa pagpapatawad niya ng ating mga kasalanan at paglilinis niya sa atin. Amen po ba? So wag lang first Sunday of the month natin alalahanin. Every day, every moment of our lives, dapat yung gratitude natin sa Panginoon naroon lagi. Amen po ba? Malamig man o mainit ang panahon, dapat constant ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? So bago tayo makibahagi sa panalhapunan, ito po yung paalala ni Apostol Pablo, paulit-ulit natin sinasabi ko. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 32, sabi niya, no? Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraan hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at ang iba'y namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Siyasatin natin mga kapatid ang ating sarili. At simple lang naman, no? Kung pag sinabi siyasatin, kailangan, or isipin natin, ano ba Lord, yung mga bagay
na maaaring hubad lang para maging karapat-dapat ako sa pakibahagi ng banal na hapunan. Siyempre, kasalanan natin. Although tayo tinatawag na ng Panginoon, but every day, no, minsan nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan at yun ang kailangan natin isettle sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At angkinin natin yung patuloy na paglilinis ng Panginoon. At sa ganun paraan, tayo ay maging karapat-dapat sa pakikibahagi ng banal na hapunan. Amen po ba? Sige po tayo natin tumayo. At may I request our elders dito po tayo sa unahan. Request ko siguro si Brother Philip. Nandiyan ba si Brother Philip? Then si Sister Len para i-assist po tayo sa pamamahagi ng banal, mga elemento ng banal na hapunan. Habang pinamamahagi ko ang mga elemento ng banal na hapunan, sinasabi natin, kausapin natin ang ating Panginoon at humingi tayo ng tawad sa Kanya sa pagkakataon ito. Pray na Panginoon. Maging tayo po tayo sa isa't isa. tinapay, sapagkat ito ang turo ng Panginoon, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay tumampok ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito
bilang pag-alaala sa atin. Tanggapin natin ang sagisan ng katawan ng ating Panginoon Hesus. Taas po natin ang kopa. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa ito ang bagong tipan. Pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinom niya ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin natin ang sagisan ng dugo ng ating Panginoon Hesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 The glory to your name, Jesus. Mari ba natin awitin yung poro ng ginawin natin kanina? There's salvation in the name of Jesus. There's healing. May kanawin natin kanina. May kaligtasan sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kahit yung chorus na lang, yung chorus na lang. Tunay nga sa pangalan ng Panginoon ay may kaligtasan. Sapagkat walang ibinigay sa amin dito sa silong ng langit na aming sukat ni kaligtas kundi ang banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod. At ang lahat ng dila at lahat ng bibigay magsasabi, ikaw ay Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And as we commemorate, Panginoon, habang inaalala namin itong banal na hapunan kung saan ikaw ay nag-alay ng iyong buhay para sa aming lahat. Lubos-lubos ang aming kagalangan ng pasasalamat, Panginoon. At ito ang aming kalakasan, ito ang aming inspirasyon, Panginoon, upang magpalakas pa ng pananampalataya sa inyo habang kami ay naghihintay sa inyong buong muling pagparito. May you find us faithful, Panginoon. Hayaan mo na madagnan mo kaming tapat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ay kailanman tapat sa amin. Maraming salamat, Panginoon. And Panginoon, we claim all the benefits of this Holy Communion. To you be all the glory, the honor, and the highest praise. In Jesus' name, amen. Amen. God bless everyone. Thank you po, Pastor Bones. So I'll be seated. Church, are you ready for the Word of God? Amen. Yes. Parang mahina. Church, are you ready for the Word of God? Yes. Amen. Amen. No, alam po natin na may inihandang mensahe si Lord for each and every one of us. And let's open our heart
and be expectant. Amen? Amen. So let's all welcome our youth pastor, Pastor Arjun Gala, to share the word of God. Let's all. Praise the Lord! Praise the Lord! Kamusta po tayo lahat mga kapatid? So, ilapit ko lang po dito. Yan, pwede po natin ibigay ang ating pinaka-the best na papuri sa Panginoon. Ulitin ko po, pinaka-the best na papuri sa Panginoon. You can do more than that mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Alam ko po na limited ang oras po natin dito, so I think we should dive right into the Word. Sikapin ko po na medyo bilisan sapagkat feeling ko lang naman na medyo mahaba-haba ang aking ano. Siguro mga 2 hours. At least 2 hours na malalapitan. Kasi po, ang topic na ating aming pag-uusapan is about the second coming of our Lord Jesus Christ. Sa iyo sa katabi mo, praise the Lord, dumating ka. Sapagkat pag-uusapan po natin ang muli pagbabalik ng ating Panginoon. And I want to encourage everyone to listen carefully and attentively. Kasi alam ko po na kahit ang ating subject ay muli pagbabalik ng Panginoon, ako pinaniniwala na God will talk to us in a supernatural way. Amen? Na makakapag-usap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Are you ready to receive God's word? Amen. Praise the Lord. Let us pray. Father God, we thank you, Panginoon, sa hapon po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, maraming salamat sa iyong presensya kanina na aming naramdaman nung kami po'y nag-aawitan. Tulad nga po ng aming inawit, karapat dapat ka lamang makatanggap ng pinakamataas na papuri at pinakamataas na pasalamatan. Panginoon, as we study your word, Panginoon, samahan niyo po kami. Sayang po Lord ng umilos ang Holy Spirit sa bawat isa. Nawa Lord God na lahat ng mga ipapasalo mo, Panginoon, ay tuloy mo sa aming puso't isipan. Nawa Lord God na aming mapag-aaralan ay maging kapakipakinabang at practical Lord God na amin po itong may bawal at may pasabuhay, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po na pinagkakatiwala ang lahat, sa iyo lahat ng papuri, sa salamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po lang. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 14. John chapter 14 verses 1 to 4. Sabi ko dyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have not told you that I'm going there to prepare a place for you? By the way, si Jesus po kami nasalita dito. And if I go and prepare a place for you, I will come back. Praise the Lord. Sabi ko, Jesus will come back. Jesus will come back. Hallelujah. Sabi ni Jesus, and take you to be with me. So, hindi lang po basta babalik sa Jesus, isasama ka rin niya. Amen? So that you also may be where I am. Verse 4, you know the way to the place where I am going. Verse 3 again, if I go and prepare a place for you, Jesus will come back and take you to be with Him, so that you also may be where Jesus is. You know the way to the place where Jesus is going. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay pinamagatan ko pong the groom is coming. The groom is coming. Sabihin nyo nga po sa iyong katabi, the groom is coming. Hallelujah. Hallelujah. Last month po mga kapatid, noong Holy Week, inalala po natin o we remember the resurrection of our Lord Jesus Christ. E nakita po natin na opo, si Kristo po ay namatay at nilibing, pero hindi po siya nanatiling patay, kundi muli po siyang nabuhay. Ang pinagkaiba po ng ating Panginoon sa mga tao na nabuhay na magmuli, tulad ni Lazarus, at tulad ng babaeng 12 years old na anak ni Jairus, is that si Jesus, nung siya po'y pumunta dito sa mundo, bago pa siya mamatay, na-i-prophesy niya na siya'y mabubuhay muli. Amen? Hindi katulad ni Lazarus, nang siya'y namatay, wala siyang kamaling-maling na bubuhay sa muli ng Panginoon. Katulad ng babaeng anak ni Jairus, wala din pong kamaling-malay na bubuhay siya ng Panginoon. Pero si Jesus,
Amen? Na-predict niya na agad na sabi niya, on the third day, I will rise again from the dead. Ibig sabihin, na ipinangako ng Panginoon na siya'y namatay at muling mabuhay at tinupad niya ito, hindi nabigo ang mga disipulo. Hindi nabigo ang mga mananampalataya sapagkat yung pinangako niya, tinupad niya. Amen? Yung na-prophesy na fulfill. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon ay namatay, nilibing at muling nabuhay, naniniwala po tayo na may kredibilidad ang Panginoon na mangako sa bawat isa sa atin. Meaning, kung ang Diyos ay nangako sa iyo, paniwalaan mo, kasi yung pinakamahirap nga na sitwasyon na mamatay at muling nabuhay, tinupad ng Panginoon, anong pangako pa kaya ang hindi kaya tuparin ng ating Panginoon? Tama ko ba mga kapatid? Sabi mo sa katay mo, ang pangako ng Diyos sa iyo, tutuparin ng Diyos. Amen. Ano bang pangako ng Panginoon sa iyo, tutuparin ng ating Panginoon. So in essence, Jesus fulfilled the prophecy of His life, of His birth, of His ministry, of His death, and His resurrection. So meaning, kung finulfill ng Lord ang lahat ng mga propesiyang ito, naniniwala tayo na kung nangako ang Panginoon na siya'y babalik muli, tutuparin niya. Amen? Ibig sabihin, naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, so pwede mong pang hawakan yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ay muling babalik. Sana po, pansinin niyo po ako, no? Libre lang po mag-amen. Amen? Okay. So sabi ni Jesus, ako'y mamamatay, muling mabubuhay. Nangyari? Nangyari. Nangako muli ang Panginoon, ako ay babalik. Ang tanong, mangyayari kaya? Because kung hindi po mangyayari yan, baliwala o parang baliwala ang pag-asa nating lahat. Because the hope that we have as believers is the fact that Jesus prophesied and promised us that He will come back. Baliwala po ang pag-asa nating mga Kristiyano kung hindi dumating ang ating Panginoon. Amen? Kung hindi po babalik ang ating Panginoon, baliwala po itong ginagawa nating lahat. Yung ating pananampalataya at ating pagpapagal, baliwala po lahat ito kung hindi babalik ang ating Panginoon. Tama ho ba mga kapatid? Ibig sabihin, Jesus is coming back again soon. Ulitin ko po, in case na hindi ka naniniwala o nakatulog tayo, ang ating Panginoong Hesus ay muling babalik. After the rapture, after the 7-year tribulation, and before the millennial reign of our Lord Jesus Christ for 1,000 years, Jesus promised that He will come back. It is sure, it is certain, it is rock solid, and it is our immovable hope. And ako po'y naniniwala mga kapatid that the second coming of our Lord Jesus Christ will be, not probably, na ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus will be the most spectacular, jaw-dropping scene in all of history. Amen? The second coming of our Lord Jesus Christ, hindi lang po siya personal, kundi visible, kahit natutulog ka pa. Kahit naliligo ka, when Jesus comes back, He will be visible. The second coming of our Lord Jesus Christ, hindi lang personal, hindi lang visible, it will be glorious. Amen? Amen? So hindi lang po siya visible, hindi lang siya personal, it will be the most glorious thing that anyone of us have witnessed. Or anyone of us have witnessed. In fact, si Apostle John po, nung binigay sa kanya yung vision about the second coming of our Lord Jesus Christ, idinitali niya po yan sa Revelation chapter 19. So kung tayo po ay nandoon at present sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ano ang ating makikita? Usap po natin ang Revelation chapter 19, verse 11 to 16. Are you still with me, mga kapatid? Ang sabi po dito, verse 11, Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. At nakasakay doon sa white horse na yun, its rider was named, capital F, Faithful and True. For he judges fairly and wages a right war. Verse 12, his eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. Verse 15, from his mouth
came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God the Almighty like the juice flowing from a winepress. Last verse 16, on his robe and at his thigh was written, King of all kings and Lord of all lords. What a glorious sight na makita ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Eh sinasabi ko nga sa Panginoon, Lord, dalhin mo po ang Throne of Grace Christian Community sa mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga salita. That's why mga kapatid, without your knowledge, mag-aaral po tayo ng kaunting eschatology. Ano ba ba itong eschatology? Ang eschatology mga kapatid, parang biology, zoology, geology, psychology. Kasi yung logy mga kapatid, ang ibig sabihin ng logy sa Greek, logos, which is the study of. Amen? The study of. So, parang biology is bio means life, biology is the study of life. Geo means earth, so geology is the study of the earth. Psychology is the mind and soul, so psychology is the study of mind and soul. So ano naman ang eschatology? Ang root word ng eschatology, mga kapatid, is the Greek word eschatos. Everybody say eschatos. Ang meaning ng eschatos is final, last, o huli. So, ibig sabihin ng eschatology is the study of the last things or the study of the last days. Isa po itong branch ng theology kung saan pinag-uusapan ano ba ang sinasabi ng Bible sa mga pangyayari o pinakahuling kaganapan dito sa mundo. Amen? Nakakasunod ba tayo mga kapatid? Hallelujah! And dito mga kapatid, sa eschatology mga kapatid, pag-uusapan din natin kung ano ba yung mga mangyayari pag dumating ang ating Panginoong Jesus, pag-uusapan natin yung mga topic na the Great White Throne or the Judgment Seat of Christ and so on and so forth. So, and I believe that in our generation, we are already in the last of the last days. Naniniwala kayo mga kapatid? The end is near. The beginning of the end is already happening. In fact, lahat po na nangyayari sa ating kapaligiran was prophesied in Zechariah, in Daniel, in all 21 chapters of Revelations. All of these are pertaining to the future that is to come. Although, ang eschatology mga kapatid, ikinukonsidera bilang controversial o parang non-practical kasi hindi magkasundo maraming Christians. Hindi magkasundo maraming Bible scholars kung ano bang timing ng rapture, kailan ba ang Great White Throne, ano ba yung Armageddon na ito, sino ba ang Antichrist, ano ba ang Mark of the Beast and 7-year tribulation. And alam ko po na hindi tayo magkakasundo sa mga ito, pero alam ko po na magkakasundo tayo na si Jesus ay muling babalik. At ang kanyang muling pagbabalik ay may malaking part at malaking role po sa the study of these last days. So, nasa huling araw na nga ba tayo? Are we in the end times? Tayo na po ba ay nasa mga huling araw na? Alam niyo po marami nagtatanong, katulad ng mga disipulo, ginawa na si Jesus, Lord, sabi mo babalik ka. Ano ang mga senyales na ikaw ay muling babalik? Sumagot ang ating Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew chapter 24 verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olivo, and I believe mga kapatid, the Mount of Olives ay may malaking part sa muling magbabalik ng ating Panginoon. I actually believe in my opinion that Jesus will come back at that exact place, the Mount of Olives. Ang sabi niya dito, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olivo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi niyo, yung pagbabalik niya? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Now, sino po sa inyo nagtatanong, kailan ba matatapos ang mundo? As a bagay, ang concern yun ang katapusan ng buwan, di ba? Yung mga babayarin, yung mga duty. Wala muna yung katapusan ng mundo, pastor. Katapusan ng buwan muna. Tama mo ba mga kapatid? So, nagtanong sila, kailan ba ang katapusan ng mundo? Sumagat si Jesus. Verse 4. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ng kahit sino. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Meron ba? Meron bang pumupunta at magpapanggap na sila ang susunod na Kristo? The appointed? Okay. Mag-ingat po tayo sapagkat marami silang maniligaw. Verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan, mga gera, at makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nangyayari? Nangyayari. Ngunit huwag kayong mabahala.
Dahil talagang mangyayari ang mga yan. Yun. So sinasabi ni Jesus, kung makakita man kayo ng mga false Christ, false prophet, o may mga gera man, huwag tayo masurprise ha. Maging alerto kayo, pero huwag kayo masusurprise. Kasi darating talaga ang lahat ng yan. Pero bilang mananampalataya, sabi ni Jesus, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Pagamat, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Tayo kasi kapag nakakarinig tayo ng mga gera, ng mga lindol, o ano mga signs, katapusan na ata ng mundo. Pero sabi ng Lord, signs pa lang yan. Hindi pa yung katapusan ng mundo. Kasi alimbawa sa mga nagka-drive, pag nasa NLEX kayo, pag nakakita kayo ng sign na San Fernando, Pampanga, nasa San Fernando, Pampanga na ba kayo? Hindi ba? Sign pa lang yun na mapunta ka sa destination. So yung sabi ng Lord, yan yung mga signs, pero hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Klaro ba mga kapatid? Nasabi sa verse 11, maglalaban ng mga bansa, nations against, or will rise against nations. Gayon din ang mga kahilayan, kingdom against kingdom. Magkakaroon ng taggutom, famine, at lilindol sa maraming lugar. Nangyayari? Nangyayari. Verse 8, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang. Ayun na, patay tayo. Pasimula pa lang yung Lord. Pasimula pa lang ng paghihirap ng tulad ng isang babaeng nanganganak. Bear that in mind. Verse 9, pagkatapos ay kapupuutan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasaktan kayo upang pahirapan at patayin. Ibig sabihin, yung mga nangyayari na nagsisimula pa lang yan because darating ang panahon ng persecution that Christians will die. Christians will suffer in the name of Jesus. Verse 10, at dahil dito, ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Now, ang tawag po dito is false prophet. Now, paano ba natin malalaman na kung ang isang propeta ay peke? Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 18, kapag daw ang isang propeta o isang tao ay nagsalita under the name of God or in the name of the Lord, ibig sabihin, sinasabi niya, pinapasabi ng Panginoon tapos hindi nangyari, ang sabi ng Deuteronomy, hindi peke yan. Ano yun? So, paano natin ma-distinguish ng false prophet? Kapag nagsalita under the name of God at hindi nangyari, he's considered to be a false prophet. Amen? And verse 12, lalangganang ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatili hanggang bukas, ang siyang maliligtas. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Iba pa nga verse 14, sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So sinasabi ng Scripture, the gospel of the kingdom will be preached to all nations and then the end will come. So tayo naniniwala na hanggat hindi pa nasa-spread ang gospel sa buong mundo, hindi pa darating ang ating Panginoon. Amen? Let's jump to verse 42. So anong gagawin natin ngayon? Sabi dito, kaya't maging handa kayo. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Unawain ninyo dito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya mababayaan pasukin ang kanyang bahay. Simple-simple. Kaya't lagi, verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So ano daw pong mga senyales? Sabi dito, may mga wars and rumors of wars. May mga famine at taggutom. At alam natin na may mga wars and rumors of wars na dati, may mga taggutom na dati. So tanong na marami, pastor, dati naman na may lindol. Dati naman na may mga gera. Kung yun ang signs, sana dumating na ang Panginoon. Tama ba mga kapatid? Pero alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ng Scripture, kung napansin nyo, ang definition, ang clue ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus ay parang isang babaeng nanganganak. Right? Nakakasunod mga kapatid. Ang tawag po dyan, ito po yung contraction. Ang tawag po dyan is birth pangs. Everybody say birth pangs. Ito po yung sakit o contraction na nararanasan ng babae bago siya manganak o pag malapit na siyang manganak. Amen? So, sabi ng Panginoon, ang aking muling pagbabalik o mga
mga senyales ay parang isang babaeng nanganganak. So pansinin nyo, no? Ang isang babaeng malapit ng manganak, habang palapit na palapit siyang manganak, pasakit ng pasakit, pa-intense ng pa-intense, at patindi na patindi yung sakit. Right? So, para malaman mo na malapit na, yung intensity tumitindi, yung frequency lumadalas. So, mas madalas, mas mahirap. May mga gera na noon, pero mas maraming gera ngayon. May mga lindol na noon, pero habang tumatagal, mas dumadami ang lindol. May mga tagutom na ngayon, pero mas lalong lumalala ngayon. Ibig sabihin, yung intensity at yung frequency, habang palapit ng palapit, patindi ng patindi. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, yan, senyales yan na muling aming pagbabalik. Yan pala ang mga senyales na muling pagparito ng ating Panginoon. Maglalabasan ng mga false prophet. Pastor, dati naman na may mga false prophet. Pero ngayon, naglabasan ng mga false Christ. Right? Intensity and frequency. At ang lawlessness, Pastor, dati naman na may mga lawless people. Ngayon, grabe na. Kahit sa public, pinapatay ang mga Kristiyano. Pag-ibig, hasdan ko. Amen? Iba na nga rin yung meaning ng rainbow eh. Right? At ito ang pinakamatindi. And the gospel will be preached to all nations, all over the world. Pastor, dati naman ang sinishare ang gospel eh. Yes. But with the social media and technology that we have right now, yung sinasabi na scripture na preach the gospel to the ends of the earth, mas posible ngayon compared before. Amen? So it is a clue that the end is near. In fact, ngayon ang buhatang generation ang pinakamaraming Christian in all generations. So sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, the second coming of Lord Jesus Christ, kapag tayo po ay na-caught up in heaven, ang sabi ng Scripture, we will be raptured, and then the 7-year tribulation will come. And then the millennial reign of our Lord Jesus Christ will come. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, in the second coming of our Lord Jesus Christ, lahat ng kanyang mga anak, ikaw at ako, lahat po tayo, kung ikaw ay genuinely nanampalataya sa ating Panginoon, lahat po tayo, ang church, will be married sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi ng Revelation chapter 19, tingnan ito mga kapatid kasi lahat po tayo ikakasal kay Lord sa kanyang muling pagbabalik. Ang sabi ng Revelation chapter 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb, Jesus Christ, has come, and His wife, His bride, the church tayo, has made herself ready. So mga kapatid, the groom is coming. Sino po sa inyo excited na makikasal kay Jesus? Amen. Amen. Excited mo ba kayo ikasal sa ating Panginoon? Amen. And you know what? When I was reading this concept, napatunaw ko sa akin sarili na meron kayang kinalaman ang Jewish wedding. Kasi kung mababasa yung mga kapatid, every time na i-preach si Jesus ang kanyang muling pagbabalik, ang laging ginagamit ng illustration is kasal. Right? So napaisip ko, napatunaw ako, Lord, meron kayang relationship yung muli mong pagbabalik sa pagsa-celebrate ng Jewish wedding. So nagkaroon po ako ng munting pag-aaral, paano ba sinasagawa ang Jewish wedding compared sa culture natin? Kasi ang culture po natin, ibang-iba sa culture ng mga taga-Middle East. Amen? So, ano bang relationship na kasal ng mga Jewish people sa second coming of our Lord Jesus Christ? And alam niyo po, what I found out is something that will blow your mind. Are you ready? Are you ready? Balik ko kayo next Sunday, sasabihin ko po sa inyo. Biro lang po. Amen na. Sa Jewish wedding kasi, hindi tulad ng natin, naliligawan mo, sagutin ka, engage kayo, kasal kayo. Sa Jewish, iba. Meron po kasi tayo tinatawag sa Jewish na stages of wedding. Everybody say stages. Stages. Ang unang stage sa pagpapakasal sa Jewish wedding ay tinatawag na betrothal stage. Amen? Now, alam mo po, hindi tayo familiar sa betrothal, pero dito po sa screen, no? Para ito mas naunawaan natin. Ano ang nangyayari sa betrothal stage? Sa betrothal,
yung groom, iiwan yung kanyang tirahan at magta-travel sa bahay ng kanyang bride para siya ay bilhin. Now, wag po kayo magugulat sa pagbili sapagkat sa Jewish law or sa Middle East noon, meron po silang tinatawag na token o dowry. Ito po yung parang bridal gift na kapag binili sila, parang in essence sinasabi, kaya kitang maging asawa, kaya kitang suportahan, right? Kaya kitang sustentuhan. Amen? Nakakasya po ba mga kapatid? So, after magbigay ng token o dowry ng groom sa bride, kapag tinanggap ng bride, ito maganda, kailangan tanggapin pa rin ng bride. Amen? So, pagtanggap ng bride ng token, magkakaroon sila ng signing of contract, at ang tawag po sa contract na ito ay ketubah. Everybody say ketubah. So, magsasign sila ng contract. Ito yung nangyari kay Mary and Joseph. Nalala nyo? Kaya si Joseph nagulat siya eh. Betrothal na kami. Nagpirmahan na kami ng kontrata tapos malalaman kung buntis si Mary. Ay, wala yun po na yan. Nalala niyo yun? Yung gusto niyang i-divorce si Mary because nakita niyang buntis. Parang di niyo ata alam ha? Reveal lang tayo, no? No, kasi si Joseph, sino ba naman yung nalalaman mong buntis? Wala nangyari sa inyo, pero nalalaman mong asawang buntis. So, gustong i-silent divorce, silently divorce si Joseph, pero nagpakita ang anghel sa panaginip ni Joseph. At pinalinaw sa kanya na it is conceived by the Holy Spirit, kaya tinuloy ni Joseph. Amen? So, nasa betrothal stage sila. And after magpirma ng kontrata, pag nag-agree ang both party, kasama ang mga magulang, iinom sila ng wine to celebrate. Amen? Now, pupunta naman tayo sa stage 2 mga kapatid, na tinatawag naman nilang presentation. Sa presentation, ngayon, after nila magpirmahan ng kontrata, ibig sabihin, kahit anong mangyari, engage na tayo nang ikakasal, ang gagawin naman ngayon, uuwi sa bahay yung groom. Babalik siya sa kanyang tirahan para mag-construct ng kanilang bahay, ng kanilang marital home. Amen? Now, babalik ulit ng groom, the groom will return for his bride, pero ito, catch. Hindi alam ng bride kung kailan babalik ang groom. Minsan taon, minsan 5 years, minsan dekada, pero ine-expect ng bride na babalik ang groom, pero hindi niya alam kung kailan babalik. Nakakasunod. Now, dito naman po tayo sa stage 3 na tinatawag natin ceremony. Kung saan darating ang groom, after niya magawa ang bahay nila, babalik ang groom sa bride gamit ang pagsigaw. Nandiyan na ang groom! Para maging alert sila. Amen? And after that, upon the return of the groom, the bride will remain hidden for 7 days. Now, sa iba, lalo na yung mga critical sa kanilang culture, hindi talaga lumalabas ang mga babae sa kanilang bahay for 7 days. And after that, pupunta na po tayo sa celebration kung saan they would consummate their marriage and live together as husband and wife. Ito na po yung papunta na sila sa honeymoon stage. So what now, Pastor? Balik tayo sa stage 1. Sa stage 1, ang groom, ang sabi, aalis siya sa kanyang tinitirhan, magta-travel siya sa bahay ng kanyang bride para siya bilhin. Katulad ng ating Panginoong Jesus, umalis siya sa heaven na kanyang tinitirhan. Nag-travel siya sa earth na tinitirhan nating mga bride para tayo ay bilhin. Anong pinabili sa atin ng Panginoon? Kanyang dugo. Binili tayo, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At binigyan tayo ng token. Ano yung token ng Panginoon? Kanyang buhay. In-offer niya at sinakripisyo niya ang kanyang buhay. At kapag tinanggap mo, magpipirmahan ka ng kontrata. Kasi when you accepted Jesus Christ in your life, you are under the new covenant. Amen? May kasumpor na parang sinasabi mo, Lord, okay, nandiyan ka, nandito ako, pero habang naghihintay ako, sa'yo lang ako, may covenant. Amen? A new covenant. And then, they drink a cup of wine. We don't have any idea. Alam, ginawa natin kanina, na nag-communion tayo is very relevant. And then we have the bread and the wine as a proof of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. That the blood na pinabili sa atin at yung body, yung katawan na pinagtubos sa atin, for us to remember that, the new covenant that we have with Jesus. Amen? Nakakasunod. And then, sa stage 2, nandito na yung presentation. Ang sabi dyan, ang groom babalik. Si Jesus pa umalis? Umalis. Pero anong pinangako niya kanina? Nung binasa natin sa John chapter 14,
tatayuan ko lang kayo ng palasyo. Anong sabi doon sa John 14? To prepare a place for you. Hallelujah. He will construct a marital place or a marital house for us. And then after that, pag nabuo niya na yung bahay natin o tahanan natin o yung mansyon natin, ang susunod, babalik ang ating Panginoon. Pero, hindi natin alam mga bride kung kailan babalik. Amen? So we have to wait. We have to wait. And then, pupunta na tayo sa bumalik na yung aso. And then, pupunta tayo sa ceremony. Kung saan ang arrival ng groom ay iyakan sa pamagitan ng pagsigaw. At sa pagtunog ng trumpeta, Jesus is here! Amen? At dumating ang ating Panginoon and upon arrival, the bride will be hidden for 7 days. Alam niyo po, this 7 days is a picture of 7-year tribulation. Because if we will be hidden with Him, if we will be raptured, hindi tayo kasama sa 7-year tribulation, hindi tayo kasama sa paghihirap. So we will be hidden for Him for 7 days. And then, upon His return, we will consummate our marriage to our God, and we will live with God forever and ever and for eternity. Praise the Lord. Sige pala kung natin ang ating Panginoon. Ano yung feeling na nag-aaral ka, tapos gusto mo sumigaw? What a revelation sa ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew 24 verse 50, babalik ang Panginoon. Actually, talinghaga po ito, pero kinap ko lang for the sake of time. Matthew 24 verse 50, babalik ang Panginoon ng alitin iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya ilang. So my friends and family, maraming Christians ngayon are obsessed with trying to figure out what day babalik ang ating Panginoon. Pero we are not called to figure out what day muli babalik ang ating Panginoon. But we are called to be ready and live ready until He comes. Amen? So it's not about what day, but we need to be prepared for today. Amen? Maging handa tayo ngayon. So ang tanong, importante ba na pinag-aaralan po natin ang muling pagbabalik ni Jesus? Importante po ba o mahalaga po ba na alam natin na si Jesus ay babalik? Yes. Because kung naniniwala ka na muling babalik ang ating Panginoong Jesus, makaka-apekto po yan sa buhay natin. Right? Makaka-apekto yan sa behavior natin. It should affect your present. Katulad ng parable of the talents. Walang kamalay-malay ang mga alipin kung kailan balag dadating o babalik ang kanilang master. Next chapter po yan, chapter 25. At yung parable of the 10 virgins, wala rin silang kalang-alam na kung kailan babalik ang kanilang master. Kaya habang nandito po tayo mga kapatid, importante po na yung paraan po ng ating pamumuhay. How you live on this earth matters. Amen? Amen. So the question is this. Do you really believe that Jesus is coming back again? Let me repeat po. Naniniwala ka ba na si Jesus ay muling babalik? Amen. Well, kung talaga naniniwala po kayo, dapat nakaka-apekto yung sa ginagawa natin ngayon. Right? Because if you believe what you believe, it will affect how we act, how we talk, and how we live our lives. In fact, let me just say this to you mga kapatid. Kapag po tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, at meron tayong assurance na kung tayo man ay bawian ng Lord ng buhay ngayon, ay tayo pupunta sa langit. Right? Pero alam po, yung paraan dapat ng ating pamumuhay ay dapat nakaayon sa paniniwalang meron pa rin tayo. Na yes, hindi po tayo niligtas sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Pero yung mabubuting gawa po na ito ay hindi mawawalan ng saysay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Scripture, lahat po tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. Lahat po tayo ay haharap sa Panginoon at ipagsusulit natin ang lahat ng mga bagay na ginawa natin dito sa mundo. Ulitin ko po, lahat po tayong lahat ng mga Christian, haharap sa dambana at ipagsusulit ang lahat ng desisyon na ginawa natin dito sa mundo ito. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 8 to 10, we are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord.
Verse 9, so we make it our goal to please Him. Listen, ang sabi, make it your goal to please the Lord while you are here on earth. Sa imo sa katabi mo, i-goal mo na parangalan ang Panginoon. Kasi maraming sinasabi ng iba, bakit ko ba i-goal, Pastor? Ang goal ko lang naman, nakapunta ako sa langit, okay na. Pero ang mga kapatid, I am an advocate na as a Christian, dapat hindi po natin goal na mapunta lang tayo sa langit, mababang goal po yan. Amen, dapat ang ginugol po natin is parangalan ang ating Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul, so we make it our goal, verse 9, to please Him whether we are at home in the body. Ito yung sabihin, kung nasa katawan ka pa, o yung kaluluwa mo are away from it, buhay ka man o patay, dapat ang goal natin is parangalan ng ating Panginoon. Bakit daw? Ito po, makinig kayo mga kapatid. This is the catch. Verse 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due to us for the things while in the body, whether good or bad. Ito na. Yan ang nga ba sinasabi ko, Pastor, kaya ayaw ko pinag-uusapan yung second coming of Jesus Christ kasi baka scare tactics na naman to, baka tinatawag ko na kami Pastor eh. Pero ito tatandaan niyo mga kapatid, makinig po kayo mabuti. Pagharap natin sa ating Panginoong Hesus, kung ikaw ay totoong believer ng ating Panginoon, we will not be judged based on our own sin. Because our sin is already paid for by the blood of Jesus at the cross. Right? So wala po itong kinalaman sa ating mga kasalanan. Pastor, bakit pa ako haharap sa judgment seat of Christ? Now, ang key mga kapatid is in the Greek word of the word judgment seat. Everybody say judgment seat. Kasi tayo makarinig pala ng judgment, parang takot na takot, judgment, takot na takot agad tayo eh. Pero ako sa mga kapatid, ang ibig sabihin ng judgment seat, ito po is also known as the Bema seat or the Bema seat of Christ. Everybody say Bema. Bema. Now, alam mo po hindi tayo familiar sa Bema, pero nag-prepare po ako ng picture dito. Ang ibig sabihin po ng Bema mga kapatid, kasi sa Greek, no? Ang mga Griego, sila po ang nagpasimuno ng Olympics. Amen? As ang alam natin, yung modern Olympics na nagsimula ng mga summer 1890s ata. Pero the ancient Olympics was actually started way back 776 BC. At ang Bemasin mga kapatid, meron silang tinatawag, itong Bemasin na ito, diyan po nakapwesto yung judge. Kung saan, kapag may nanalo ng first, second, and third, siya yung mag-a-award sa kanila. Nakuha niyo mga kapatid? No? So, bakit ito ginamit na analogy ni Apostle Paul? Kasi mga kapatid ng mga taga-Corinth, they love sports. Sa Greek po, very influential, very common ang sports sa Greek. Kaya kung napansin nyo yung most of the epistles of Apostle Paul, karamihan na analogy niya about the sports. Yung pagtakbo, the race with endurance, the God has set before us, yung discipline ng ating body, pressing the goal toward the prize, at yung alam na alam natin, I have fought the good fight, and I have finished the race. So ginagamit ni Apostle Paul bilang tool sa pag-preach o sa pagsulat sa mga taga-Korinto about sports o yung Bemasin. Now, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Scripture ni Apostle Paul, you will face the judgment seat of Christ. So ang Greek word po dito is the Bemasin. Amen? So listen to me. All Christians, when Christians are facing the Bema seat of Christ or the judgment seat of Christ, this is not about the issue if you will go to heaven or not. It's not about the issue of our salvation. Amen? It's about the issue of our stewardship. Naging mabuting katiwala ka ba sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon? Because the moment you accept Jesus as your Lord and Savior, amen, meron tayong assurance because of our faith, we are saved by grace and not by works. Amen? Na hindi tayo niligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo gagawa. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo gagawa ng good works. Na yes, hindi ka saved by works, pero kasi yung mga works na yan, i-judge natin o i-judge ng ating Panginoon sa dulo para malaman mo kung may reward ka o wala. Interesting. Right? Kasi ang sabi ng Scripture, sa pagharap natin sa Bema seat,
ano ba ang titignan ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Tingnan po natin. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Verse 12. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, and precious stones, everybody say gold, silver, and precious stones. Maganda yan. Group A. Or wood, hay, and straw. Group B. Each one's work, bawat gawa natin, will become clear. For the day, capital D, will declare it. Because it will reveal by fire. Parang susunugin yung gold, silver, and precious stones, at susunugin yung wood, hay, and straw. And the fire will test each one's work of what sort it is. Verse 14, if anyone's work, gold, silver, precious stone, or wood, hay, and straw, which he has built on it, endures. Ibig sabihin, kapag sinunog yung gold, silver, and precious stone, kapag sinunog yung wood, hay, and straw, at hindi nasunog, he will receive a reward. Verse 15, and if anyone work is burned, yung kabila naman, nakasunog, he will suffer loss, but he will be saved. So kung ang gawa mo is wood, hay, and straw, sinunog sa bebase, nasunog, wala kang reward, pero at least ligtas ka. Oh, thank you Lord. Pasangawa nga lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kumain na pasangawa lang. Amen? Huwag kang kumain na pasangawa lang. Kasi ang pinupursue ng pasangawa lang, matabang mo yan. And may mga nagsabi naman, Pastor, paano nung hindi pa ako Christian? Marami naman ako nagawang good works. Tumulong ako sa mahirap, nagbigay ako sa charity, no? Nagbibigay ako sa mga nangangailangan. Di ba, Pastor, kapag sinunod yun, gold, silver, and precious stone, di ka batid. Every good works that you do or that you did during na hindi pa kayo Christian is wood, hay, and straw. Kasi ang definition ng Bible dyan is filthy rags. Amen? Filthy rags yan. So lahat, all the things that you do or you did nung hindi ka pa nakakilala kay Kristo is wood, hay, and straw. Pero ngayon Christian na tayo. Every time you serve the Lord, every time you give to the poor, every time you share the gospel to your friends and family, kapag kasinunod ka sa bebase, wow, may eternal value. At makaka-receive tayo, tingnan nyo, makaka-receive tayo ng corona o ng crown. Ang sabi ng scripture, merong 5 types of crown na pwedeng ma-receive ang mga Christian. Pakita ka natin, brother. Ano yung 5 types of crown? Wala tayong time to study, pero sabi doon, kapag if you endure until the end, you will receive a crown of life. Kapag ikaw ay tapat, you will receive a crown of righteousness. Kapag ikaw ay disciplined, you will receive an incorruptible crown. Sa mga pastors and leaders na naging responsible sa mga kanilang papel o kanilang pagiging servant ng ating Panginoon, makaka-receive tayo ng crown of glory. At kung ikaw naman ay nag-invite sa church at nakakilala sa Panginoon, makaka-receive tayo ng crown of rejoicing or the soul winner's crown. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, wala tayong dapat ikatakot kapag umarap tayo sa judgment seat ng ating Panginoon. Amen? Kasi kapag umarap tayo sa judgment seat of Christ, ang titignan ng Panginoon kung meron ka bang gold, silver, and precious stone, or wood, hay, and straw. And I pray na lahat po tayo sa throne of grace Christian community, kapag po tayo humarap sa judgment seat, ang makikita ng Panginoon ay gold, silver, and precious stone. Amen? And we will receive rewards sa ating Panginoon. Praise the Lord. Imagine niyo ito mga kapatid, no? Binayad ng Lord sa'yo quality. You are redeemed with quality and you will live a cheap life. Huwag ka pabayad. Amen? You are redeemed with quality and paid with quality but we live a cheap life. Huwag ka pabayad. Sulitin po natin habang iniintay natin ang groom sa muling kanyang pagbabalik. Make the most of every opportunity that you have to serve others, to give to the poor, to read your Bible, and to share the gospel to your friends and family. Especially to your family. Bakit po? Kasi hindi lang po ito ang judgment na kakaharapin ng isang tao. Amen? Ang sabi ng Bible, kasi maraming tatanong sa atin, paano naman kung hindi naman sila Christian, Pastor?
Paano pag haharap sila sa judgment seat of Christ? Hindi sila haharap sa judgment seat, kapatid. Ibang trono ang kanilang kaharapin. Ang tawag po doon is the Great White Throne. At ang Great White Throne na po ito, iba ito sa Bema Seat. Ibang judgment po ito sa Bema Seat. Amen? Nakasunod na, kapatid. Now I understand, there are some Christians, some people, na naniniwala na lahat tayo dadaan sa Great White Throne. At kapag okay na sa Great White Throne, saka lang tayo punta sa Judgment Seat or Bema Seat. They acknowledge that. Amen? Pero ako pinaniniwala, upon reading, I can sense in my spirit that all Christians will never face the Great White Throne. But if it is, it's okay. Ready naman tayo eh. Kung haharap tayo sa Great White Throne. Tama? Handa naman tayo. Pero ang sabi ng Scripture, kapag hindi Christian at hindi kumilala sa ating Panginoon, ay haharap sila sa Great White Throne. Now, ano ba itong Great White Throne na ito? What will happen to the Great White Throne? Sa Great White Throne, mga kapatid, ito po yung tinatawag natin the final judgment. Kung saan, after the millennial reign of our Lord Jesus Christ, lahat ng mga patay na hindi kumilala sa Panginoon at lahat ng mga buhay na hindi tumanggap sa Panginoon, lahat po sila ay haharap sa Great White Throne para ma-distinguish kung sila ba ay pupunta ng langit o pupunta ng impyerno. Ang sabi ng Revelation chapter 20, verses 11 to 15, and we're about to close. Ang sabi ng verse 11, and I saw a great white throne, and the one sitting on it. The earth and the sky fled from his presence, but they found no place to hide. Verse 12, I saw the dead, both great and small, mahirap o mayaman, may impluwensya o wala, pare-pareho maharap before God's throne. And the books, everybody say books. Napansin nyo may S? Right? Book of Works. Amen? Will be open, including the book of life, another book. And the dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Verse 13, the sea gave up its dead, and the death and the grave gave up their dead. And all were judged according to their deeds. Then death and the grave were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. And anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. So every name will be checked. Ang pangalan mo ba ay nasa aklan ng buhay? Kapag ang pangalan mo ay wala sa libro ng buhay, ikaw ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy kasama ni Satanas doon. Amen. No, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Ang sarap sa pakiramdam na every Christian will face the judgment seat and will be determined if we are being rewarded. Right? Pero sa Great White Throne, hindi po reward ang pinag-uusapan, kundi punishment. Papayag ka ba? And I don't say this to emotionally drive you today. Papayag ka ba na ikaw nasa Bema Seat, tapos yung pamilya mo nasa Great White Throne? What? Amen? Kaya po natin pinag-uusapan ang muli pagbabalik ng ating Panginoong Hesus for every Christian right now, hearing under the sound of my voice to have a sense of urgency. Amen? Malapit na po bumalik ang groom. Malapit na po bumalik ang ating Panginoon at pangpamilya natin mapunta sa Great White Throne. And we are not doing anything. Lagi ko sinasabi sa mga youth, when they invite their family sa church, di ba, pag in-invite natin, ma, tara punta tayo sa church. Ayoko. Okay. Ayaw niyo po, ma. Pero pag in-invite natin sila sa swimming, ma, tara sama ka sa swimming. Ayoko. Ma, mag-i-enjoy ka doon. Ayoko, iitim ako. Sagot na kita, ma, ako nang bahala sa'yo. Bakit mas may sense of urgency pa tayo mag-invite sa swimming kaysa sa lugar na makaka-apekto sa kanilang eternal life? Now, hindi ko po balak husgahan kayo, hindi ko po alam ang sitwasyon ninyo or to emotionally drive you today or kung sensyahin tayo. That's not the point. But my point is this. We will be judged of every decision that we make here on earth. Amen? The time has come na muli, malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Hesus. At kung hindi mo tatanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas, walang salvation sa iyo, kapatid. You will be punished. But if you accept our Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you will go to heaven and you will be rewarded. Amen? So if you really believe
that Jesus is coming back. If you really believe in Him, please do something for your family. Do something for your relatives. Do something for your friends. Amen? So I want to encourage you, my friends and family, even those who are watching us online, huwag po tayong tumahimik pagdating po sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung sa swimming, ini-invite natin sila na with urgency, try them to invite to church. Kung hindi natin sila ma-invite to church, invite them to read the Bible on their own. Basahin mo itong John chapter 1, tapos i-report mo sa akin kung ano natutunan mo. Right? And better yun, kung hindi pa rin, magpatugtog ka ng Christian song sa bahay mo. Lakasan mo, ewan mo na nga, nag-uugas siya, naglalabayan, hindi niya makabisado sa bayan yan. I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Di ko lang kung hindi niya kabisado sa bayan yan. And unti-unti, nagkakaroon siya ng relationship sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang problema kasi mga kapatid, hindi tayo intentional eh. Kapag sinabi ng tatay mo at ng nanay mo na ayoko, huwag kang papayag. Kapag sinabi ng anak mo o ng apo mo na ayoko, huwag kang papayag. Bakit? Because this is for the sake of their eternity. Para po ito sa kanilang kinabukasan. Amen? And we don't want them to face the great white throne. Right? We want to let them know that Jesus is coming soon. We don't want them na umarap sa great white throne. We want them to face the Bema Seat with us and accept rewards. Kasi ang Bema Seat, mga kapatid, judgment seat, sa ating mga Christian is parang recognition day. Na parang sasabitan tayo ng Panginoon ng medalya or ng crown for that matter based on what we have done. So mga kapatid, malapit na po dumating ang ating Panginoong Jesus. Magkaroon po tayo ng sense of urgency. Kasi hindi po natin alam ang mauna. Kung end of the world or end of our world. Katapusan ba ng buhay natin o katapusan ng mundo? At habang papalapit at pasakit na pasakit ang birth pangs, habang patindi ng patindi ang intensity at ang frequency, if you really believe that Jesus is the only way, please share that to your family and friends. Amen? Be intentional about it. And alam ko kung gano'n kayo katahimik right now. But I know God is speaking life into you. And reminding you about the sense of urgency that we have. Or we should have when it comes to this. This life, itong buhay po natin wala itong saysay. Pero yung buhay na susunod yung papalapit, yun po ang mas importante. And God wants us to live with us. Amen? So yun po mas importante. And God wants us to live with Him in all eternity. All for God's glory. In Jesus' name. Let us bow our heads and let us pray. Ama, wala po kaming ibang desire ngayong araw na ito, kundi ilapit po ang aming mga sarili sa iyo. Kapatid, kung ikaw ngayon kinoconsider mo sarili mong religious, pero wala ka pa talagang relationship sa ating Panginoon, and you are not sure of the salvation that you have in Jesus Christ, I want to give you an opportunity right now para tanggapin siya as your Lord and Savior. Hindi po tayo tatanggap ng relihiyon, hindi pagsama sa isang organisasyon, kundi pagbubukas po muli ng ating puso para tanggapin ang ating Panginoon Jesus. Kung nais po natin na magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan, na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, sigurado makakasama tayo ng Panginoon, and possibly, we will face the judgment seat of Christ, receiving rewards of everything that we have done. Tanggapin mo ang ating Panginoon ngayon na sumunod ka sa panalangin ito. Just repeat after me. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo na may bukas na puso. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. At kailangan ko ang inyong kapatawaran. Binubuksan ko po ang aking puso sa iyo
pumasok ka sa aking buhay, Panginoon. At linisin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoong tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Isinusuko ko na po lahat sa iyo. Panginoon, turuan mo po ako na lumakad sa iyong kalooban. Bigyan mo po ako ng bagong puso. Bigyan mo po ako ng bagong lakas na mamuhay dito sa mundo na may pananampalataya at may kabanalan. Panginoon, nais ko pong makasama ka. Hindi lamang sa buhay na ito, Lord, kundi hanggang sa iyong huling pagbabalik. Salamat po sa iyong biyaya at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede mo ba natin awitin yung chorus ng kanta, This I Believe? Tayo po ito yung mga kapatid, awitin po natin. Let's declare our faith. Let's lift up the name of the Lord in this place. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that He will rise again. For I believe in the name. Sing it again. For I believe in life eternal. And I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Sing, I believe. Oh, for I believe in you. Yes, Lord. And I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Sing, I believe. For I believe I believe in life eternal. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, Lord. We believe in you. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo na magbulay-bulay ang bulakan ng mga bulay ko. I pray, Lord God, for every one of us, for so many years, Lord God, na marami sa amin marami, Lord God, na naging complacent kami, investing here on earth instead of investing into your kingdom. Lord, mas nag-focus kami sa aming mga career, mas nag-focus kami sa aming mga bagay na nagpapahalaga kami sa mga bagay na walang eternal value. Hindi masama, Panginoon. Pero alam ko, Lord, na ninanais mo ng bawat isa ay magtanim sa aming eternity. Lord, kung kami man ay nakakalimot na i-share ang gospel, lalo na po sa aming mga kapamilya, mga relatives at mga kaibigan, paalalahanan mo po kami, Lord. Kung kami man ay, Panginoon, ay walang mapapahalaga patungkol sa mga bagay na may eternal value, baguhin niyo po kami, Panginoon.
buksan mo po ang aming puso na magkaroon po kami ng sense of urgency na sa iyong muling pagbabalik po, Diyos, ang nais namin hindi lang yung corona, kundi Lord God, makapaglingkod kami sa inyo face to face, na makaharap ka namin, Panginoon, at makita ka namin, Lord God. And we will experience everything that you have promised to fulfill in our lives. Lord, kami po'y nakaabang. Kami po'y nakahanda sa iyong muling pagbabalik. We honor you, we glorify you. Alam kong hindi ka magpatapos sa aming buhay at marami ka pa pong gagawin. Kaya o Diyos, itinataas ko sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa napakaraming bagay na ginawa nyo, ginagawa nyo at gagawin pa lamang sa aming buhay. Lord, I want all of us to celebrate the second coming of our Lord Jesus Christ. Teach us to be ready and be ready. In Jesus' name, this we pray. Everybody shout, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Are we blessed, church? Amen and amen. Lord, recap lang po tayo dun sa 5 crowns or rewards that believers may receive. Number 1, crown of life. Number 2, crown of righteousness. Number 3, incorruptible crown. Number 4, crown of glory. And last one, crown of rejoicing. Amen? Amen and amen. And for our tithes and offering, proceed na po tayo. At this time, we will give our tithes and offerings. The Bible reminds us that God loves a cheerful giver. So let's give with joy and grateful with our hearts. May I call on Brother Ed Maneha for our tithes and offering. Amen. Gloria. Give to God first. Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo rin hantugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen? Purihan po ang salita ng Panginoon. Bakit natin pararangalan ang Diyos sa ating kayamanan? Dahil siya ang pinagmulan ng lahat. Yung ating abilidad, yung ating lakas, oportunidad, at tagumpay. Kapag nagbibigay tayo sa Panginoon Diyos, kinikilala natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Kaya nagbabalik lang tayo. At tandaan ninyo mga kapatid, minsan ang pinakamagandang panahon para magbigay ay yung panahon na ikaw mismo ang nangangailangan. Doon masusubok ang tunay na pananampalataya. Amen? Itaas po natin ang ating sobre. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob ninyo sa amin. Sa aming lakas, kakayahan, at mga pagpapala araw-araw. Kinikilala po namin na ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Turuan niyo po kaming magbigay ng may pusong tapat at masaya. Inuuna kayo sa aming buhay at sa aming mga tinatangkilik. Kahit sa panahon ng kakulangan, tulungan niyo po kami magtiwala sa iyo, O Diyos. Kayo ang aming sapat at tagapagtustos. Naway ang aming pagbibigay ay maging kalugod-lugod sa inyo na magdulot ng pagpapala hindi lamang sa amin kundi sa iba rin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay. Welcome back to Good Nation, let's fellowship together.
live nila Pastor Mons. And then every Sunday po, dito pa rin po ba Tara sa pangalan ko na? I-announce na lang po. Praise the Lord. And for our prayer and benediction as we wrap up our service, let's continue to stay in the attitude of prayer and call on our lead pastor for our prayer and benediction. Amen. Praise the Lord. Are we blessed by the word of God? Amen. Praise the Lord. Sige nga po, minsan pa palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So yung kanina, nabitin yung announcement kung dito pa ba tayo next Sunday. After the service, mayroon po tayong meeting. Pag-meetingan natin kung pag-pray natin din kung ano yung kalooban ng Panginoon. And maganda na banggit ni Pastor Argel, no, na talagang dapat maging burden po sa ating yung ating family. Na huwag natin hayaan na tayo nagpupuri kasama ng Panginoon samantalang sila nagtulusa sa impyerno. Kaya yung this coming midweek natin, di ba? May midweek tayo, usually sa bahay po namin. But we will be starting our instead sa bahay namin, magre-reach out po tayo. Ang una natin kinausap si Sister Vilma kung papayagan niya tayo mag-midweek service dun sa kanila kasi yung mother niya ay ating dadalhin natin sa Panginoon. At siyempre, susunod na yung ating mga kabataan. Marami tayong kabataan dito na sila nandito pero yung family nila medyo wala pa. No, katulad nila Brother Sean, Brother Lloyd, Sister Dayani, nandito pa. Yan, so next in line. Pag-uusapan natin kung kailan natin sila pwedeng dalawin. Amen po ba? Amen. And sino po dito yung magbe-birthday nitong ano ba to? May ba? May. Meron ba tayong May celebrants? Wala. Walang May celebrants. Wala po. Yung aso niya, baka May yan. Pag-pray natin. Nakakatawa, no? Dito sa kanina. Amen. Purihin ng Panginoon. So kung wala po, tayo na po'y tumayo. Hallelujah. Di ba po yung tuwing birthday natin or tuwing morning nagpapasalamat tayo sa Panginoon? Tayo po ba yung nagpapasalamat sa Panginoon tuwing nagigising tayo? Tiyak ko nagpapasalamat tayo. Lord, salamat po sa panibagong araw. Ganun ang prayer natin. Lord, salamat po dahil buhay pa ako sa araw na ito. Amen? Pero base sa preaching ni Pastor Argel, pwede ba nating baguhin yung ating pagpapasalamat sa Panginoon? Sabihin naman natin, Lord, salamat po sa araw na ito na dumating because I am one day, we are one day closer to meeting you. Amen po ba? Hindi lang natin magpasalamat, Lord, salamat, buhay pa ako. Salamat, Lord, buhay pa ako. Pero sabihin natin sa Panginoon, salamat. We are one day closer to seeing you face to face. Amen po ba? Hallelujah. Dapat magkaroon tayo ng crown of righteousness na tinatawag. Bakit? Kasi we are expecting the Lord to come, to return. Yun ang ating goal sa araw-araw. Pasalamatan natin na malapit-lapit na nating makikita punghaan ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Sige po, awitin natin yung ating closing song. In Christ alone. In Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me stand with me. My source of strength.
2, 3, go! I love you, Jesus. Yes, Lord, we love you, Panginoon. Hindi lamang po as a church, but we love you as individuals, Panginoon. Mahal na mahal namin kayo, Panginoon. Kaya nga po, tuwing mapapag-usapan ng yung pagbabalik, kakaibang excitement ang nararamdaman namin, Panginoon. Not because nahihirapan na kami sa pagliputan ito, Panginoon. Hindi po namin kayo gusto makita dahil hirap na kami dito. But because we love you, Panginoon. And we always have longed to be with you. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pangako. Namin narinig kanina that you are returning, you are coming back, Panginoon. Hindi man namin alam kung kailan. Ngunit sapat na sa amin na panghawakan ng inyong pangako na one day we will be with you through eternity, Panginoon. At wala kaming gagawin kundi pagmasdan ang inyong kagandahan, Panginoon, to behold your beauty, Panginoon. And to worship you sapagkat karapat-dapat po kayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. Sa ating pag-alis, tanggapin natin ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon Jesus, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibisan ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. To God be all the glory, the honor, and the highest praise. In Jesus' name, amen. Oh, hallelujah. Lord Jesus. Lord Jesus. Sige po, patayin natin ang ating mga kapatiran. Salamat kay Sister Iris. Welcome to you. Dahil limited yung ating time, sige po, start natin pag-usapan natin kung ano yung mga suggestions para sa ating gawain next Sunday. Kung dito, sa baba, o kung gusto nyo sa bubong, kahit saan. Nasubukan na natin yung baba eh. Nasubukan yung second floor. Gusto nyo sa bubong. Amen, praise the Lord. Ayan, habang hinahanda po yung ating merienda, no? Kung meron tayong konting merienda habang tayo nag-meeting. Lahat na tayo kahit hindi